Kapag niyaya ka sa beach, matik mae-excite ka. Pero bago ka lumusong, nako check mo muna yung beach na pupuntahan mo. Dahil baka hindi ka na makauwi ng buhay. Ito ang top 5 na pinakadelikadong beach sa mundo. Number 5, New Smyrna Beach sa Florida, USA. Alam mo bang kalahati ng shark attack sa buong mundo ay dito nangyayari? Kaya naman tinagurian itong Shark Bite Capital of the World. Oo, sikat ang beach na ito pagdating sa surfing at dinadayo talaga ito ng mga surfers. Pero madalas nagkakasalubong ang mga surfers at mga black tip sharks sa mababaw na tubig. Kaya kung gusto mo mag-surfing dito, nako siguraduhin mo may insurance ka. Number 4, Chowpatty Beach, Mumbai, India. Ito namang beach na ito ay hindi delikado dahil sa mga pating o mga nakakatakot na mga hayop. Matatakot ka dito sa beach na ito dahil sobrang dumi. Oo, Chowpatty Beach ay talagang sobrang instagrammable pagdating sa gabi. Pero pagputok ng araw, nako makikita mo ang realidad sa beach na ito. Dahil ito ang pinakamaruming beach sa buong planeta. Punong-puno ito ng sewage, microplastics, pati fecal bacteria. Nag-staycation na sa beach na ito. Marami ring mga Indiano dito na tumatae sa beach na ito. Maliban dyan, dito rin itinatapon yung mga basura na galing mismo sa syudad. Number 3, Skeleton Coast sa Namibia. Alam mo bang may beach sa mundo na tinaguriang Boat Eater Beach? Oo, kasi kapag ka ang isang bangka ay dumaong sa beach na ito, malamang sa malamang, hindi na ulit ito makakabalik sa dagat. Bakit nga ba? May combination kasi dito ng killer fog, malalakas na current, at offshore rocks, kaya naman 1,000 plus shipwrecks ang nakakalat sa baybayin. Maliban dyan, nagkalat din ang mga hyena at mga desert lion sa mga dunes. Kaya yung mga barko at mga bangka, takot na takot sa beach na ito. Number 2, Bikini Atoll sa Marshall Islands. Tropical paradise ang dating. Pero in reality, alam mo bang dating nuclear testing ground ng Amerika ang Bikini Atoll Beach? 23 na atomic bombs ang pinasabog dito, including hydrogen bombs na talaga naman nagkalat ng radiation sa lugar na ito. Kaya pagdating sa gabi, may konting glow in the dark na effect ang beach na ito. Pero hindi mo alam, radiation na yon at delikado para sa iyong kalusugan. Number 1, Cape Tribulation sa Queensland, Australia. Tinawag itong Cape Tribulation dahil dito nagsimula daw ang tribulation ni Captain Cook at hanggang ngayon, tribulation pa rin sa turista. Pagdating ng buwan ng October to June, season niya ng mga box jellyfish. Isang nakamamatay na jellyfish na yung venom niya kayang pahintuin ng tibok ng puso mo in just 1 minute. Maliban dyan, nagkalat din dito ang 4-meter saltwater crocodiles na talaga namang kapag umatake, uma-ambush mode. Ang black heron ay isang matalinong ibon na kayang gawing gabi ang araw para lang makahuli ng isda. Kapag nasa mababaw na tubig, ibinubukan nito ang itim na pakpak na parang payong, isang hunting trick na tinatawag na canopy feeding. Sa lilim na nabubuo, napapaisip ang mga isda na gabi na o ligtas silang nakatago, kaya lumalangoy sila papunta, diretso sa bitag. Sa loob ng pakpak na payong, nagtatago ang heron, halos hindi makita ng biktima. Paglapit ng isda, mabilis itong sumusugod at kinakain ito sa isang iglap. Makikita ang black heron sa Sub-Saharan Africa at Madagascar at ang balahibo nito ay purong itim or dark gray, perpektong kulay para lumikha ng anino. Madalas itong manghuli mag-isa pero minsan ay grupo-grupo rin kapag marami ang pagkain. Dahil sa talino at kakaibang estilo ng panghuhuli, ang black heron ay isa sa mga pinakakahangahangang ibon sa buong mundo. Isang master of shadows sa tubig. Bakit parang ayaw ng kuneho na ito sa pagkain? Kapag dinadala ng amo niya, tinutulak o hinihila niya palayo, parang galit o mainit ang ulo. Pero hindi siya nagiging pasaway ng sadya. Ang totoo, sobrang OC, obsessive-compulsive ng mga kuneho at malakas ang pakiramdam nila sa kanilang teritoryo. Para sa kanila, bawal ang kahit anong hindi pamilyar sa lugar nilang pahingahan. Kapag may nilagay kang laruan o bagong bagay sa loob ng kulungan, agad nila itong kakagatin at ilalabas gamit ang bibig nila. Pero kung pagkain sa labas ng kulungan, ayos lang. Sa loob, hindi pwede. Kahit sa ligaw na kalikasan, natural sa mga kuneho na panatilihing malinis at maayos ang kanilang pugad. Kaya kapag alaga silang kuneho, dala pa rin nila ang ugaling iyon,
Palagi nilang inaayos o nire-rearrange ang mga bagay hanggang maging kontento sila. Kaya kapag nakikita mong takbo sila ng takbo habang may bitbit na kung ano-ano, hindi lang iyon paglalaro. Inaayos nila ang teritoryo nila ayon sa sarili nilang mga patakaran. Minsan kapag naiinis o nagagalit, tatapakan nila ng malakas ang likod na paa nila ng ilang beses habang nakatayo at bahagyang magkahiwalay ang mga tenga, senyales iyon ng galit. Nakakatuwa rin dahil ang buntot ng kuneho na parang maliit na bilog na bola ay mas mahaba pala at kayang gumalaw o magwiggle. Sobrang cute tingnan. Maraming tao ang hindi pa nakakita kung paano talaga gumagana ang mga bangkang panghuli ng pusit. Dosenang makina ang sabay-sabay na umaandar habang ang mga pusit ay halos pumipila na parang sa isang linya ng paggawa kaysa tradisyonal na pangingisda. Ang ginagawa nila ay gumagamit ng mga LED lights na maaaring baguhin ang wavelength, lalo na ang berdeng ilaw, para lokohin ang mga pusit na parang may biktimang malapit. Dahil dito, lumalangoy ang mga pusit papunta sa liwanag. Ang kakaibang epekto na ito ay tinatawag ng mga mangingisda na death letter. Hindi lang basta ilaw ang ginagamit, may mga espesyal na pain, barbless hooks, na hugis maliit na isda o jigs para magmukhang buhay. Kapag kumapit ang pusit, automatikong hinihila ito ng makina kaya mabilis mapuno ang deck ng bangka. Maganda ang kahusayan ng paraang ito para sa isang gabi ng huli pero may malaking problema. Pwedeng maubos ang mga pusit sa isang lugar sa loob lang ng magdamag. Mabilis dumami ang pusit pero hindi sapat para makasabay sa daan-daang bangka na sabay-sabay nangingisda sa parehong lugar. Kung walang limitasyon, maaaring maubos ang populasyon ng pusit sa loob lang ng maikling panahon. Para sa mga komersyal na bangkang panghuli ng pusit, umaabot sa 5 hanggang 20 tonelada ng pusit ang nahuhuli sa isang gabi lang.